Alright guys, good morning. Happy Saturday again. I love you Sabado. Alright, kita-kita ulit tayo. So yun, ngayon ay syempre Sabado. Galing po ako ng duty last night sa aming office. So, return to office kami March 13. Night shift po ako. Night shift kami. So, ayun. Duty ako ng 11 p.m. at ako ng 8. So, nakamili ako sa bahay mga magkano na 8:50. Ganun. Ano lang kasi kami, yung bahay namin sa Malibay, Pasay. Tapos yung workplace ko ay dyan po sa may Upper McKinley, Taguig. Yun. Wala kung BGC pa yun. Kasi McKinley. Nag-umpisa yung BGC sa Upper McKinley hanggang sa ano ba yun? Kalayaan ba yun? Yung pagka nagpas mo ng JP Morgan, ano na, Guadalupe na. So anyway, good morning subscribers, viewers. Salamat po sa inyong suporta. Kahit na pa-short videos lang po nga kina-upload ng mga nakaraang araw, salamat po sa inyong pagtangkilik. And ngayon, inaayos ko pa po ang aking ang aking Filmora account. Ang taas 1,750. Grabe. So anyway, kamusta ang inyong linggo guys? Itong week na to. How's your week? Ito. Papunta na tayo sa mid na March. 14 na ngayon. March 14, 2026. Bukas, 15. So, nasa hapon na tayo ng March. Bilis ng araw. Sa Lunes, 16 na. Then, tuloy-tuloy na yun hanggang 31. Tapos, Lunes sa Lenten, sa Semana Santa, ay March 29 ang Palm Sunday, 30 Holy Monday, yun. 31 Holy Tuesday, April 1 Holy Wednesday, April 2 Monday, Thursday, Good Friday, April 3, Black Saturday, April 4, April 5, Easter Sunday, yun. Ang Semana Santa. So anyway guys, gusto ko lang ibahagi ang aking trabaho. Well, natalakay ko naman ito nung nakaraan, yung video vlog ko na yung transition ko from restaurant to BPO. So ano naman kasi, yung 2017 ako nag-start mag BPO. Bali, first week ng January, yun, nag-resign ako sa aking pinagtatrabaho na restaurant. So,
Katulad ng sinabi ko nung nakarang vlog kasi ano, tumataas na yung mga bilihin, yung mga gastusin. So dalawa lang, that time dalawa pala kami ng kapatid ko, yung sumunod sa akin, tsaka kami trabaho nun. And then, yun, tumataas ang mga bilihin. Kaya nag-decide ako na maghanap ng ibang opportunity. Wala sa isipan ko pa ano nun, ang abroad ko nun, mag-abroad. Kung mag-abroad man ako, gusto ko nga ano eh, Canada, pero lahat ng mga agency na apply ako, ang kailangan 3 years. So, yun, nag-sign na lang ako at naghanap ng ibang opportunity. So, ayun. Kaya nalipat ako sa call center kasi una, yun yung ano eh, pinaka malaki yung ano, starting range yung 2017. Ano pa lang, yung starting range nun ano eh, sa mga baguhan na entry level, ano, 16 yata. Ay, mga 70, ganun. Kumpara sa sahod ko sa restaurant, na 12,000 per month. Kasama na yung ano nung kartas kisenas katapusan. Bali, pagka 15, tsaka kisenas, bali yung maximum sahod ko na yan, ano. Maximum talaga yun. Hindi, yung sahod ko na talaga, mga 6,000. Swerte na yung ano, mga 6,500 ka nun, o 7,000. Kapag ano, yung cut-off na pinasukan mo ay umabot ng 14 days, 15 days. Yun. Kaya malaki yung mga sahod mo kapag ano eh, pag ganung araw ang pinasok mo. So anyway, kaya lumipat talaga ako sa BPO. Isa sa mga dahil ako, malaki ang salary range. Kahit na kisenas katapusan, ang sasahodi mo ay 7 or 8,000, malaking bagay na yun. Yun nga guys, ang unang talaga ng call center na napasukan ko ay Spark. Yung kagaya ng na-mention ko nung ano, yung vlog ko. Akala ko nga tatagal ako eh. Kasi akala natin, kapag basic English, okay na. So, hindi ko pa talaga yan. Danda ka pa talaga sa ano, skills training nila. Una yung ano, yung language, yung speech, yung ano, communication skill ang pagtitiningan nyo. Eh, wala. Since beginner pa lang ako talaga, hanggang FST lang ako. Yung tinatawag na ano, Foundation Skills Training. Siyempre, sumama lang ko kasi alam ko, yun yung ano eh, pagkakataon ko eh. So, hindi ko pala. Pero, tinik ko naman yun, yung mga dapat ka pang i-improve. Kaya, ayun, nag-practice ako. After na bumagsak ako sa final test, walang araw na ano, hindi ako nag-practice. Pero unti-unti, nung mga kalagitnaan ng January, syempre gastusin namin.
Since wala na akong trabaho nun, ang napopwersa yung sumunod sa akin. So, give up ko muna yung pagka-call center noon. Kasi, wala talaga yung gagastusin eh. So, nagkaroon pa ng ibang trabaho. Nagkaroon ng opening ng ibang restaurant, pero hindi rin natuloy yung inaplayan ko noon. Ang tagal pa pala ng opening, tapos nag-hiring na sila. So, sa madaling salita, hindi ako nag-posto doon. Wala tigil ako nag-a-apply ng trabaho noon. Marami akong in-apply na call center din. Kaso talaga mahirap. Lalo na mga first timer. Pagkanin sa ibang industry. Na, yan, restaurant. Medyo mahihirapan ka talaga mag-adjust. Hanggang sa nung March, yun nga, yung unang company ko sa call center, na nakarating ako sa production floor, yung Collaborata. Ako naman, outbound sales, outbound sales. Hindi rin ako taga doon. Kasi ang hirap nahirapan doon magbenta. And 4 months lang kasi ako doon eh. So, from March 28 to July, March 27 to July 26. Yun. Then, palipat ako, nagpuli ako ng trabaho. Tanggap ako mga August. Sa sa C3. Hindi rin naman ako tagal doon kasi ang hirap. Ang hirap ng healthcare account nila. Unang tingin, kaya kasi parang mga insurance yun eh. Yung mga HMO, and PPFT, yung mga ganun. So, nahirapan ako sa final exam. Talagang kaya wala talaga eh. So, nag-invest ko noon. Wala talaga. So, goodbye. And ayun, naghanap po ako sa iba. Nagbisaya kay PO ako. Kaso, wala rin eh. Training period din ako nun. 1 week lang. Tagal nahirapan ako sa pag-adapt ng mga ng culture ng call center nun. October na, November 2017. Sabi ko na sa sarili ko, kapag wala pa rin, maghanap na ako ng ibang trabaho na kahit may tawid lang yung November at December. Kahit na abroad ay papatusin ko na, kahit sa Middle East. Pero yun, pinagkalugsakan na po na itong aking pinagtatrabahuhan, yung Milaw ba? Yun, Milaw. Yung IQVIA, which is ngayon, ang kumpanya ko, simula November 20, 2017, hanggang ngayon. Bali, 2 department ang aking napagtrabahuhan. Una yung account management, which is 7 years ako doon. Tapos ito sa Novosite department, which is yung may boss account kami. Voice, admin task, yun, ginagawa namin. So, nakamali na ako nun. Last year, March 3. So, ngayon, na ako sa department ko. Nakaka-1 year na ako.
And yun, glory to God. Tumagal ako sa company. Ang nalipat po tayo ng ibang department. At maganda pag-aakon yun para sa akin. So, ayun, hanggang ngayon, doon pa yung trabaho ko. At patuloy akong trabaho, nagsusumikap para makatulong sa aking pamilya at masuportahan, pagbigay ng tulong sa aking mga kapatid, sa aking mga pag-anak. Ayun, mga kaibigan ko pasalamat kasi sila ang aking inspirasyon. Kaya ako nagsusumikap, nagtatrabaho na maigi, ay para po sa kanila. Tingin po, maraming po salamat. Hope you like my mini story. Please like, share, subscribe my YouTube channel for more updates and life experiences. God bless po. I'll see you in the next one. More power to all of you. God bless us all.